At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito po kibinunyag ni Senator Marcoleta, mga kabayan, patungkol nga po dyan sa impeachment po ni BP Inday Sara. Mantakin mo, ha? Mga kabayan, yung mga dating kasama niyang congressman ay nagmamakaawa po na wag po silang ipatawag sa Senado dahil alam po nila, mga kabayan, na hindi naman po sila makakasagot sa mga tanong ng mga senador. Lalo na po kay Senator Marcoleta. Mga kabayan, ito po ay ayon na po mismo kay Senator Marcoleta na yung mga kasama po niya ay nagmamakaawa. Nakala mo'y parang bata. Bakit, mga kabayan, hindi daw po binasa yung impeachment laban kay BP Inday Sara, tapos pumirma lang agad-agad. Isa nga po ito sa hinahanap ng Korte Suprema, kung paano napirmahan yung impeachment complaint kay BP Inday Sara sa loob lamang ng 30 minutos. 205 na papirma sa loob ng 30 minutos. Yun nga po yung pinagtataka ni Senator Marcoleta, kaya nga balak po niyang magpatawag ng mga congressman na pumirma po dyan. At isa na nga po dito, yung kanyang mga kaibigan dyan sa sa kongreso. Ilan lang po yung mga kaibigan niya dyan. Tandaan po natin. Andyan po sila, di ba? Si Paduano. Sino ba? Si Barbers. Sino ba? Si Dan Fernandez. Di ba? Hindi na po natin isa-isahin pa yan, mga kabayan. Sabi po ni Congressman Marcoleta, isa nga daw po sa mga yan, nakiusap na wag na po siyang isama doon sa mga ipapatawag. Sa tingin nyo, mga kabayan, kailangan bang talagang may patawag ni Senator Marcoleta itong mga to kahit kaibigan niya? Okay, comment nyo nga po yan sa baba at huwag nyo nga kalimutan kitan like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Ito, panoorin po natin yung panama dyan ni Senator Marcoleta. Senator, pasok po. Abay, pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko, wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko, nabasa ko. Yan ang maganda ka ako, yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Wag mo na akong isama dyan. Kaya naman yan. Ano bang gusto mo ka akong mangyari? Wag mo na nga akong isama, please. Ayun. Hindi ka ako, kaibigan kita. Bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga ngayon. Patawag ng mga ganyan, Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Bakit hindi? 215. Tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge nga pala. Isa-subpina. Sila yung complainants Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtutotoo ito. Nga naman. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang naalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa o nagkukunwari siyang binasa niya at nabasa niya ngunit hindi niya naintindihan. Mabigat. Nabasa niya ngunit ibang kanyang pagkakaintindi. Mga ganon. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po kagad. Gagawin na po. Baka hindi mo niya pinirmahan niya, hindi mo gagawa ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sagot niya, di ba? Di patay yung article. Palagay ko, sir. Makukulong kayong lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment.
pwede naman akong Mabigat yung utos na. pag nalaman, halimbawa, 10 ano, yung 10 10 ipapatawag niyo. Oo, ano naman ang masama kung magmumako. Opo. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na yung mga pumirma. May magagawa. Delikado. Puro kasinungalingan eh. Oo nga, no. Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Dito pa lang, Kung paano sila magsasamit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying Pagkatapos na naman, humingi ng another 15 days. Opo. Nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit to Kailangan the good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time a period of 1 year Naku po. within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 250 nga naman yan. Napakadaming dokumento. Pwede ba sabihin nila na... Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Yan na nga yung pinag-uusapan natin. Opo. Pero ito, Sen, sa panig pa lamang ito ng Korte Suprema, Nelson, hindi pa ang pinag-uusapan yung sa panig ng 20th Congress. Oo, Yung mga independent of the notice or the ruling of the Supreme Court. Opo. Gagawa rin kami. Bakit? Meron naman kami ibang duty. Kanya-kanya naman judicial ito. Opo. Kami naman legislative kami, although yung aming gawain merong anino ng pagiging judicial. Kaya lang impeachment, sabi nila, is not purely judicial because it is basically political in nature. Yes. Di ba? Opo. Yan. Anyway, sige po. Break muna tayo. Ako, napasarap ang ating talakayan. Oo. Mamaya pag-usapan natin. Wala na palang panahon eh. Oo nga po. Hindi, mamaya pag-usapan natin sa ito'y paborito yung paksa at alam kong kabisado nyo, yung modified tsaka unmodified report ng COA. Diba? Naglabas din ng utos yung binasa mo kahapon, Nelson. Yung COA report. Kayong dalawa na lang yan. Kanina pa ako nagsasalita. Hindi nga po namin maintindihan kung ano ba yung modified tsaka Itanong lang natin. Problema nyo na yan. ang akala namin kahapon na pinag-usapan namin tambucho ng motor eh. Minodify ay yung tambucho ng motor. Anong modified din? Ngayon ko lang narinig yan. Mamaya po, may magandang Sen, pag-usapan Wala na natin. tayong panahon na. Pero pa po, 20 minutes pa tayo. Hindi nyo nahalo yung mamamayan, sinasabi ko sa inyo. Habang nag-uusap-usap tayo, kahit kailan, huwag niyong kakalimutan. Sapagkat nakikinig sila, dapat may makuha sila sa atin. Oo nga po, Sen. Tapos hindi natin sila pinapansin. Ang ang babawi nito sa pagbate, Sen. UTC and Recreation. Yan. Diyan ako nagpapalaki ng muscles. Lahat ba yan? Bayad? Opo. Libre. Libre po. At saka si Kuya Yaya Manawi, Sen, ng ating kaibigan sa Pair Cargo na iya, pakibati niyo rin daw po sila. Kuya Yaya Manawi, Sen. Nasabi mo na eh. Opo. Diba? Teka lang ang atin palang mga kaibigan dyan sa Pair Cargo na iya, Sen, ay lagi daw pong nakasubaybay at nakasuporta sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ayan. Ang balita ko ay mananatili si Kuya Yeye Manawis bilang hepe ng Pair Cargo na iya. Iniintriga daw, Sen, parang gusto atang alisin. Sabi ko, hindi. Sinabi ni Sen Dante Marcoleta, mananatili ka dyan sa Pair Cargo. Sa Pair Cargo. Ayun. Salamat, Kuya Yeye. Ang ating kaibigan, Sen, Captain Ed Reyes, ay nagdiriwang ng birthday kahapon. Asawa po ito ni Major Galin Reyes, Sen. Yung atin pong akay, si Captain Ed Reyes ng Bureau of Fire Protection at ang kanyang misis naman ay si Major Galin Reyes. Nagdiriwang po na kanyang birthday kahapon. Ayan. Belated happy birthday.
Bumabati rin si Carey Herrera. Sen. Karey, kamusta po kayo? Kasama niya si Sally Enriquez na nanonood ngayon. Ang kanilang tanong, kailan daw tayo makikita-kita? Ayan. Dahil meron na nakahandang kambing na kakatayin. Yun. Ayun. Buhay pa naman yung kambing. Hindi Buhay pa. pa. Buhay na buhay pa. Ayan. Sabi mo, padala na lang rito, kailangan luto na, di ba? Opo. Yung sama- adobong tuyong-tuyo, ano? Sama na rin ng konting kanin, hindi ba? Malayo kasi yung Candaba, no? Opo, Mula rito opo. yung traffic. Oh. Ayan. Sa oras. At saka si ano pala, San, ang ating kaibigan, Sir Danny Coral. Sir Danny, nakasubaybay siya, oh. Diyan, papunta sana ako. Diyan, natatraffic ako hanggang ngayon. Gusto ko makadaupang palad ang ating Senador Dante Marcoleta, si Sir Danny Coral. Sen. Kilala natin yan, Jen. Ay, opo, Napakabuting kaibigan niya, no? Oho. Sabi niya, sana lumag-lugan traffic para makaabot ako dyan bago matapos. Sabi ko, ano ba, 5:50 na po. Baka... Salamat po ng marami sa inyo. Nelson, ihabol natin. Meron tayong 5 minutes. Ay, hindi. Yung tinatanong lang Pinakita natin. niya sa akin. Eh. Asan yung wala namang modified? Wala Ano naman mo? nakalagay talagang... Kayo naman eh, kinabahan ako. Wala namang modified audit. Ano ba tawag? nakalagay? Unqualified ang nakalagay. Ayun. Financial statement presents fairly in all material aspects, Sen. Ano yun na yan? Pagka ganyan, pag sinabi niyang unqualified audit, Opo. doon sa salita, yung nature niyan, ano yan, financial audit yan. Ibig sabihin yan, sumunod sa mga, yung pagkaka-audit, sumunod sa standard ng mga, alam mo mga na may standard papeles, ng audit kung paano yun. Pero hindi mo yan magagamit para sabihin mo na nag-comply po sa lahat ng mga tuntunin, Yun pala mga ibig sabihin batas. nun. Hindi yun, hindi yan ang Opo. gagamitin mo. Parang, hindi mo siya gagawin para lamang sa isang specific na audit na ano yun eh. Pero diyan ang pinag-uusapan kasi, hindi ba yung confidential fund? Opo. Kung halimbawa, doon nakatukoy, kasi yung confidential fund, special audit yun. Ayun. Merong special audit team pagka pinag-uusapan confidential at saka intelligence funds. Special audit team under the office of the chairman of COA. Ayun. Ngayon, kung yun ang nag-issue, maniniwala ako. Ewan ko kung mag-i-issue sila ng ganun. Oho. Iba yung general unqualified audit. Opo. Ito yung Financial audit lang yon. Hindi siya kailanman gagamitin na parang ikaw ay compliant ka sa lahat ng mga panuntunan, lahat ng requirement. Hindi nga. Kaya nga merong observation memo eh. So, ganun pala ibig sabihin. Yun lang ibig sabihin. Opo. Kaya nami-mislead yung tao pagka ganyan. Ang Kuya Abner Flores ng Carcar City, Cebu ay nanonood din pala sa atin. Ano, ha? Binabati po kayo ng Kuya Benji Mutya. Ay, pero teka lang, bago tayo magtapos, 3 minutes sa Sen Nelson, may mga naghahain kasi ng panukala ngayon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, dahil sa marami nangangambay. Ano ba talaga ang tunay niyang kalagayan? Ang sabi nung ni Mrs. Zimmerman, butot balat. Mukhang mahina. Ano ha? Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands. Para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? Yun na nga po ang tinatanong din natin. Kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas. Dito ano talaga. Oho. Di ba? Di sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw ding pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, idinimanda nyo pa lang.